Mapagpalang araw mga kataba. Yan, ipinapakita ko naman yung madalas na mga activities ng anak ko. Kasi pag tumungtong ka na ng junior high mga kataba, na dati namang walang junior high kasi gawa nung K to 12. Dati kasi 4th year lang tapos ka na, pwede ka nang mag-college. Pero ngayon marami ng activities yung mga bata. Alam niyo ba mga kataba, halos araw-araw silang nagpa-practice kasi meron silang mga theater, yung mga sinasalihan, competition sa iba't ibang school, tapos kung saan-saan pa sila nagpa-practice. Kaya lumalabas din yung mga camaraderie ng mga bata, pati yung mga pagsasama-sama din nila mga kataba, nagiging close sila sa isa't isa. Kahit minsan tayo mga nanay, naiinis na tayo kasi nga maghapon na sila sa labas, pati yung mga Saturday, Sunday, yun, nakukuha pa yung oras nila sa mga practice. Minsan pinagagalitan ko na yung anak ko. Mapapansin nyo mga kataba, may parang nagwawalis. Nung minsan kasi sinisend yung video na ganyan mga kataba, niloloko ko yung anak ko na pagwawalis lang pala yung practice nyo, pagkatagal-tagal nyo pa, maghapon kayo sa labas, pagwawalis lang pala. Tumatawa yung anak ko. Kasi ganyan lang pala yung practice nyo, magwawalis lang pala kayo. Dapat hindi nyo na pinapractice yan. Pero ang totoo mga kataba, halos maghapon talaga silang nagpa-practice. Tignan nyo naman yung mga bata nagbibiruan, pero may kasama rin na talagang seryoso sila sa mga ginagawa nila. Kasi nga bukod sa grade, dinahabol talaga nila yung mga dapat nilang gawin. At saka, yung concentrated talaga sila na makakuha sila ng magandang grade. Tapos yung posible na magkaroon sila ng competition sa ibang school na manalo sila, mapasama sila. Siyempre, magiging additional points yung sa mga bata. Pati yung mga props, mga kataba, pinagkakaabalahan din nila. Kaya nga inaano ko sa anak ko, sabi mo 2 hours lang ang practice, sabi mo ganito lang, hindi ma, ang dami namin ginawa. Pero pag nakikita ko naman yung mga sinesend nila na video, na hindi naman talaga sila basta-basta kung ano-ano lang yung ginagawa nila. Meron talaga silang mga natatapos na mga activities. Kaya ikaw naman nanay, natutuwa ka rin naman. Kasi pag minsan nga meron pa silang biruan dyan eh. Kaya nga sabi ko nagiging close sila. Baka mamaya nagliligawan lang kayo dyan eh. Tapos kung ano-ano lang ginagawa nyo. Tapos pagkatapos ng practice, meron ka ng girlfriend. Si mama naman, di ba mga kataba? Ganyan yung mga inaano ko sa ano ko. Naku anak, pinanggalingan ko na yan. Pinagdaanan ko na yung mga ganyan na puro pa cute, puro pa charming lang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Minsan nagagalit yung anak ko pag gano'n na yung sinasabi. Nagpa-practice talaga kami ma, meron talaga kaming ginagawa para sa school yun dahil hindi naman kami magtatagal ng gano'n. Kasi yung sinasabi ko na siguraduhin mo lang dahil pag hindi talaga kayo nagpa-practice ng maayos, o kita nyo, nagtatawanan pa yung mga bata. Kasi nga merong mga time na siguro nga nagbibiruan silang ganyan. Iba't ibang lugar sila nagpa-practice yan. Dito naman yan sa may ibang lugar naman yan mga kataba. Sabi ko nga, halos araw-araw silang nagpa-practice. Iba't ibang mga steps ang kinukuha nila. Tapos minsan ang inaano ko na seryoso ba kayo dyan? O, di ba mga kataba? Tignan nyo naman. May mga nagkakamali. Pero ano sila, yung porsigido sila na matapos yung mga dapat nilang gawin. Sabi ko nga seryoso naman sila eh. Tapos sasabihin ko sa anak ko, pag hindi ka nakakuha ng special award dyan, dahil nakatira ka na sa school, ewan ko lang anak kung hindi, ewan ko lang kung wala kang maibigay ng magandang result dyan. Tapos yung anak ko, papakamot-kamot na lang eh. O, di ba? Di ba, tignan nyo naman sila, nakakatawa silang tignan. Tapos umaga pa lang kasi nagpa-practice na sila hanggang maghapon. Kaya ang sinasabi ko saan sila kumakain. Nagagawan daw naman ng paraan mga kataba yung pagkain nila. Ang inaano ko na lang sa kanila na siguraduhin nila na maging serious sila sa mga ganyang bagay. Kasi importante mga kataba yung oras na ginugugol nila dyan na hindi lang basta na nagbibiroan sila, kung ano-anong ginagawa nila. Maging seryoso sila kasi nga part din sa mga magiging improvement nila yan na magiging sila, aware na sila sa paligid. Tapos hindi na sila masyadong nahihiya pag mga ganyang mga may presentation sa school. Tapos yan, ang dami na nila mga props na nagawa. Halos unti-unti nang nabubuo yung props nila. Tapos sa isang lugar naman yan ginawa. Halos iba-ibang lugar mga kataba kung saan komportable sila lalo na sa init ng panahon. Kasi sabi ko, meron ba kayong doon magandang pagpupwestuhan? Opo ma, ganun yung sinasabi ng anak ko na maraming puno doon. Kasi pag nanay ka, iniisip mo syempre mga kataba, kung safe ba yung anak mo, kumakain sa oras, tapos yung venue na pinagdadausan ng mga practice nila, ayos ba, lahat ba sila komportable, ganun yung naiisip natin mga kataba. Kaya nga minsan may mga nagko-comment sa GC na yung oras kasi ng practice na pwedeng ganitong oras na lang para hindi masyadong mainit. Ganun yung mga concern ng nanay mga kataba. Yung iba naman nagsasabi na masyadong matagal yung practice, bakit ganun katagal? Tapos minsan magpapaliwanag yung anak ko na, kasi mga ganito yung ginagawa namin. Lahat ng mga participants may kanya-kanyang
may kanya-kanyang gagawin tulad ng paggawa ng props. Mayroon silang sarili-sariling mga obligation mga kataba, bukod dun sa nagpa-practice sila ng sayaw o kung ano man yung theater na gagawin nila. Sobrang dami mga kataba at busy-busy yung mga bata. Kaya nga sabi ko na yung mga ganyang mga dinadaanan nila sa school, yung mga iba't ibang activities mga kataba, dapat maging supportive tayo sa mga anak natin. Kasi para maging ganahan silang mag-aral, maging aware sila sa mga nangyayari, ganyan yung pinapaintindi ko sa anak ko na bukod sa mga ganyan, yung pag-aaral ng maayos mga kataba, syempre, alam din naman natin na masaya yung mga anak natin pagkasama yung mga kaibigan nila, mga classmate nila sa mga ganyang pagkakataon mga kataba. Kaya maging masaya tayo dun sa mga ginagawa ng anak natin at suportahan din natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanila at nakakatulong.